This is Father Rico, kasama po ang Episcopal Vicar ng distrito ito, District 3, Father Emiri. Gaya na rin ang ating po siyempre ang inilingkod pari at pura paro Father Nico. Mga kapatid na pari, ang ating mga lingkod sa dambana ng Panginoon, ating mga hermanos at hermanas, mga hermanos at hermanas mayores at mga hermanos at hermanas menores. Hindi ko na papayisa-isahin na madami po kayo. Kayong lahat na mahal ng ating Panginoong Diyos, isa po mapagpalang umaga at happy fiesta sa inyong lahat. Tanong, sino dito ang mga senior citizen? Taas ang kamay. Oh, dami oh. Dito sa mga pari. Tingnan natin sa mga pari. Taas ang kamay, mga senior. Okay. Mahalaga po yan. Sapagkat ang ating magiging pagninilay ay tungkol sa pamana. Sa isang mundo, lalo sa panahon natin, na napakahalagang manatiling bata. Kaya lahat ng produktong pampabata ay mayroon na. Yung mga mapuputing buhok, nagiging itim ang buhok. Mga nagiging plan. Kahit sana'y mapuputing na. Yung mga sana'y wala ng ngipin, may ngipin na muli. Yung mga may tawag dyan sa mga linya-linya sa mukha, wrinkles. Ngayon, ay pinapahid na para bumata muli o may pinuturo. Ang tawag doon yung Botox. Sa isang mundo na lagi ang tinitingnan ay kabataan, sa isang mundo na parang ang bilis ng takbo ngayon, lalo sa panahon natin. Parang wala nang gustong magdahan-dahan. May paalala sa atin ang dati nating Papa Francisco. Isang boses ng isang propeta nang sabihin niya, grandparents are a treasure in the family. Please take care of your grandparents. Love them and let them talk to your children. Sabi ni Pope Francis noong taong 2015. Mga kapatid, ang matatanda ba? Ano nga ba ang halaga ng lahat ng katotohanan na tamang-tama sapagkat ang ating mga patron ay si San Joaquin at si Santa Ana? Oo, at lagi ang narinig ninyo sila ang magulang ng mahal na ina. Huwag natin kalilimutan dahil sila ang magulang ng mahal na ina, sila ang lolo't lola ng ating Panginoong Hesus. At kung lagi ang ating mahal na ina ay tumuturo sa kanyang anak, ganyan din ang dalawang ito. Sila'y magulang ni Maria, pero ang lahat ng kanilang ginawa at ginampanan ay para sa paghahanda sa pagdating ng kanilang apo, si Jesus. At tamang-tama kahit hindi masyadong balita ang buhay nila, napakakaunti maaari nating malaman at minsan haka-haka pinangahawakan. Mayroong ilang katotohanan sigurado tayo na naging katotohanan ng dalawa nating patron. Sapagkat sila nga ang lolo't lola. Hindi ko alam kung karanasan ninyo ito. Nung ako po ay nasa Marinduque, may mga parokya magaling mag-fundraising. Ang ginagawang fundraising ay Prince and Princess of Charity, mga bata. Ayos din naman, ano ng pundo. Maya-maya, ang kinuha naman ay Miss and Mr. ng youth. Ayos din naman. Pero alam niyo yung pinakahigit na nagpasok ng pera ay nagawin nila ang Mr. Lolo at Mrs. Lola. Sapagkat lahat ng anak at apo sumuporta. Ganun na lamang kasi ang pagpapahalaga sa mga matatanda, lolo at lola, na napakagandang muli nating balikan sa pamamagitan ng dalawa nating banal na santo. Ang sabi ni Papa Francisco sa kanyang sinulat
na encyclical para sa mga bata, kabataan. Huwag kalilimutan, kabataan, ang matatanda ay silang unang lumikha ng mga pangarap nakabase sa alaala at sa mga imaheng kanilang naranasan at kanilang inaasahan. Ang kanilang mga naging pangarap ay siyang nagdala sa inyo, mga kabataan, sa inyong kinabukasan. Bago pa ang kabataan mangarap, huwag niyo kakalimutan ang unang nangarap para sa inyo ay yung mga matatanda. Sila ang naglagay ng inyong patutunguhan at inyong mararatnan. Kaya nga, ano nga ba meron sa mga lolo't lola matatanda na kailangan sana natin hindi kailanman malimutan bilang simbahan? Una, huwag kalilimutan, ang mga may edad na matatanda ay silang tagapangalaga ng alaala at sila ang mga saksi ng katapatan. Naalala ko po noong pumutok ang Bulkan Taal, ako'y Batanggenyo. Noong taong 2019, Enero, bilang isang anak, ako ho ay tumawag agad sa aming bahay at ang sabi ko sa tatay at nanay ko, kayo po'y ipasusundo ko. Kayo po'y pupunta sa Marinduque, dahil ako noon nasa Marinduque. Isang islang malayo-layo sa Batangas, para ikaw kayo hindi nyo maramdaman ang epekto ng pagsabog ng Bulkan Taal. Hindi ko masundo ang magulang. Alam niyo kung bakit? Nang sinasabi kong argumento ko sa kanila para sila huwag mapalagay sa panganib, ang sabi ng tatay ko, Father, itong pinoproblema mo ay nung panahon ng hapon, dumating sila, binaril kami, hindi kami tumakbo, bulkan pa. Alaala. Minsan, ang nagtuturo sa kabataan ngayon, lalo na sa gitna ng ating mga suliranin, na tayo minsa'y sumusuko at minsa'y nahihirapan, ang nagtuturo sa ating minsan ay ang alaala ng ating mga nakalipas, na kahit anong pagdaanan, laging nalalampasan kung mananatiling matatag at nagtitiwala. Turo nila yun sapagkat napagdaanan na nila. Hindi natin para pagdudahan sapagkat sila mismo ang nagkaroon ng ganitong karanasan. Ang sabi nga ni San Juan Pablo Ikalwa, natin Papa, ang simbahan ay laging tumitingin sa matatanda, lagi nang may lambing, pagpapasalamat at paghanga. Sapagkat sila ay isang bahagi ng simbahan ng kasalukuyan dahil sa kanilang itinanim at iniwan. Ano meron tayo? Ganun pala. Panahon na sa atin. Ang mga may edad ay siyang nagpapaalala na ang simbahan, ang sambayanan ay mananatili kung ito'y tapat. At ang kanilang alaala ang magpapaalala sa atin na tayo laging bibiyayaan ng Diyos sa gitna ng ating katatapan. Sila, ang tawag na dyan, mga buhay na saksi. Kaya minsan, intindihin natin mga kabataan, maging sasama loob sa matatanda na pag tayo nasasabihan, naglalakad ka pa lang, pabalik na kami. Kasi totoo naman minsan, naranasan na nila, kahit sila na rin ang nagtuturo sa atin mula sa karanasan. Katulad ni San Joaquin at Santa Ana, sila ay nagpakita rin naman sa mahal na ina ng katapatan at katatagan. Sapagkat si Mama Mary, may mga pinagdaanan din na sumubok sa kanya. At siguro, ang kanya din inaalala ay ang kanyang magulang na nagturo sa kanya, huwag kang mag-alala, nariyan din na ang Diyos. Ang ikalawang turo sa atin ng kabanalan ng dalawang ito ay ang matatanda ay hindi lamang mga nakalipas, kundi sila din ay mga guro ng katotohanan ng simbahan sa kung ano ang kailangan. Ewan ko po kayo ha, ang napapansin pag tumatanda,
Ang pakiramdam ng marami, ang tumatanda, lumilinaw kung anong kailangan. Ano? Sana, huwag tayo mabibigla. Kung minsan ang sasabihin ng matanda, ikaw di mamamatay kung wala yan. Sapagkat sila ang nagsasabi, sa kanilang karanasan, maraming bagay ang isa'y pinahalagahan. Pero pagdating sa huli, hindi pala naman talaga kailangan. Kagandahan, hindi ko sinasabi hindi na kayo magandahan, hindi na kayo pogi, pero alam niyo, lumilipas pala, no? Pero nananatili pa rin tayo sa dignidad at dangal na meron tayo. Minsan, pinahahalagahan ng ilang bagay na maya-maya may wala na. Kalimitan, pag tumatanda, sila ang nagkakaroon ng kaalaman. Hindi pala yun talaga kailangan. Kaya sila, kung minsa'y magpamana, ang pamana ay yung higit pa. May mga magulang walang ipamamanang lupa, walang ipamamanang kayamanan, pero laging may ipinamamanang higit na mahalaga, katulad ng pananampalataya at kung anong tunay na mabuti sa mundo. Sabi ni Papa Benedicto ika-16, ang sabi niya, ang pagtanda ay hindi ang pagkawala, kundi ito'y ang pagpapatuloy ng kanilang minana at dapat ipamana sa mga susunod pa. Tanong sa mga senior citizen, matatanda, ano ho ang pamana nila sa susunod na henerasyon? Ang ikatlo po, ang tunay na pinakamagandang pamana lagi ng mga matatanda sa loob ng simbahan ay sila ang nagpapamana sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-asa. Pag-asa saan? Nasa gitna ng kahit anong karanasan, kung ang Diyos ay laging naririyan, ang Diyos ay laging tapat at kailanman hindi nagpapabaya. Ipinaalala ng simbahan, ito kay Papa Francisco. Ang simbahan ay tutumba kung walang ugat. Ang ugat ng simbahan ay ang mga nauna na. Ang kanilang iniiwan, magpapatuloy na mahalaga, alaala at pamana sa simbahang matatag at alam kung saan siya pupunta. Mga kapatid, itong sambayanan ay sambayanan ng pamana. Wala ho ang simbahan kung walang mga nauna. Kung yung mga nauna ay hindi nag-iwan ng ipamamana sa mga susunod pa. Tagubilin sa mga kabataan na narito ngayon, tatanda din kayo. Ulitin ko yun, ha? Tatanda din kayo. Pero hindi mahalaga kung kayo tatanda. Ang mahalaga ay kung inyong kinuha ang itinuro nila at handa kayong ipamana din sa iba. Yan ang magpapatuloy sa katotohanan ng simbahan. Minsan, may mga mali sa nakalipas, pero mas marami ang tama. Pagkawaan natin yun. Huwag natin kalimutan ang tulay ng simbahan ay ang alaala at ang karanasan sa biyaya ng Diyos. San Joaquin, Santa Ana, ipanalangin niyo po ang inyong sambayanan. Nawa, huwag namin makalimutan ang aming binana. Lagi namin pahalagahan, lagi namin pagtibayin, at sa tamang panahon, aming ipamana sa susunod na henerasyon. Sa panalangin ng mahal na Ginang Virgen Maria, tanggapin nawa natin ng ating mga angkan ang mga biyayang inilalaan sa mga nananatiling tapat sa banal na kalooban. Pagpalain tayo ng buhay kapal, ngayon at magpasawalang
Magsitayo ng lahat at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasama